mga balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. Sa ating mga mahinid na balita ngayong tanghali, plenaryo sa Kamara inihahanda na para sa unang State of the Nation address ni Pangulong Duterte sa July 25. Napolcom nasa evaluation stage na sa mga nakalap na ebidensya laban sa tatlong umano'y narco generals. Libo-libong OFWs mahigit isang taon nang stranded sa Saudi Arabia. Bilang na nasuwi sa tangkang kudeta sa Turkey, umakit na sa 265. Mga Pilipino sa France, pinayuhan ng embahada na umiwas muna sa mga matataong lugar matapos ng truck attack sa Nice na kinasuwi ng 84. At Britain, Argentina at France, pasok na sa Davis Cup semi-finals. Magandang tanghali! Sa ating unang balita, sa Cebu City, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isa sa mga sugatan sa banggaan ng motorsiklo sa Lopez Street sa Labangon. Narito ang report ni Marlon Abique. Magkatuwang na nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team at ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office ang banggaan ng dalawang motorsiklo sa A. Lopez Street, Labangon, Cebu kahapon. Agad na nilapatan ng pangunang lunas ng grupo ang isa sa mga biktima na si Bernardo Philip Abon, 24 na taong gulang na nagtamo ng mga sugat sa magkabilang paa. Habang tinulungan naman ng CCDRRMO ang isa pang driver ng motorsiklo na si Lantapi Emilando. Isa ka motor yung driver si Milando Lantapi. Pag-overtake niya sa tricycle na serve niya sa right mo itong dito na igo ang gatong isa ka motor. Matapos mabigyan ng first aid ay dinala na ng grupo sa Miller Adventist Hospital ang biktima upang masuri ng mga doktor. Marlon Abique, UNTV News and Rescue, Cebu City. Nililinis na ang plenaryo ng Kamara para sa pinakaunang SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte sa July 25. Mula sa Kamara may report si Grace Casin live. Yes, Grace. Floor abala na ang House of Representatives sa paglilinis at pagsasaayos ng mga pasilidad nito bilang paghanda sa pinakaunang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa July 25. Dito sa plenaryo, inililinis na ang mga upuan na gagamitin ng mga bisita, pati ang mga mesa at sahig malinis na rin. Tinanggal na rin sa mga mesa ang mga nameplate ng mga kongresistang nagtapos na ang termino. Sa ngayon, katatapos lamang makipagpulong ni PCOO Secretary Martin Andelar sa mga opisyal ng Kamara para sa mga kailangang ihanda sa darating na SONA. Nag-ocular inspection na rin sa loob ng session hall ang direktor na si Brillante Mendoza para sa paghahanda at pwesto ng kamera sa loob ng senaryo. Samantala, una nang sinabi ni incoming House Speaker Pantaleon Alvarez na nais nilang maging simple ang SONA. Una na rin itong ipinag-utos sa ipagbabawal niya ang pagsusuot ng mga gown at mamahaling alahas sa araw ng SONA at dapat ay naka-business attire lamang ang mga dadalo rito. Isang kongresista na rin ang nagpanukala na alisin na ang red carpet tuwing araw ng SONA. Floor? Grace Casin nagulat mula sa Kamara. Sinusuri ng National Police Commission ang mga nakalap na ebidensya at impormasyon laban sa tatlong aktibong general na umano'y sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Mula sa Kamkrame, may report si Lea Ilagan live. Yes, Lea? Magandang tanghali sa ito. Natapos na nga ng National Police Commission ang pangangalap ng mga impormasyon at ebidensya laban sa tatlong aktibong general ng Philippine National Police na kabilang sa pinangalanan ni President Rodrigo Duterte na sangkot sa operasyon ipinagbabawal na gamot sa bansa. Ayon kay Napolcom Vice Chairman Rogelio Casurao, sa panayaw ng
panayam ng programang Good Morning Kuya ni Kuya Daniel Brazon. Isang linggo ang kanilang gugugulin para masusing suriin ang mga nakalap na ebidensya at kung may probable cause para sa pagsasampa nila ng administrative case. Aniya, mayroon silang binuong 3 ad hoc committee na binubuo ng 6 na commissioner na hawak sa kaso ng 3 general upang matutukan ang depensa ng bawat isa. Sinabi pa ni Attorney Kasuraw na kung siyang tatanungin, dapat ay isabay na ng regular prosecutor arm o ng Department of Justice ang pagsasampa ng criminal case laban sa 3 general upang agad na malaman kung may katotohanan ng issue laban sa mga ito. Dagdag pa ng NAPOLCOM, sa kasalukuyan ay nasa floating status ang mga ito at hindi nagre-report sa Camp Crame habang isinasagawa nilang investigasyon. Bagamat inilagay na rin aniya sa watchlist ang mga ito, ay hindi naman sila mapipigilang umalis ng bansa kung nanaisin dahil wala pa naman aniyang anumang kaso na nakasampa laban sa kanila. 2 linggo na ang nakararaan ang pangalanan ni Digong, ang 5 retired at aktibong general ng PNP na umano'y protektor ng iligal na droga sa bansa. Kabilang na nga dyan, sina dating NCRPO Chief Police Director Joel Pagdilaw, dating QCPD Director Edgar Tino, at dating Region 6 Director Police Chief Superintendent Bernardo Diaz. Floor? Leia Ilagan nagulat mula sa Camp Crame. Muling tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte ang suporta sa mga pulis na nagpapatupad sa kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga. Mula sa Malacanang, may report si Nel Maribohok live. Yes, Nel. Floor, muling binigyan diin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mahigpit na kampanya ng kanyang administrasyon laban sa iligal na droga. Ito muling inihayag ni Pangulong Duterte sa pagtitipon kagabi sa Malacanang kasama ang kanyang mga batchmates sa San Beda Law School. Idinipensa ni Pangulong Duterte ang ginagawang aksyon ng mga pulis sa paglaban sa kriminalidad, kung saan ayon sa Pangulo, handa niyang pakinggan ng pulisya at lalaban na kasama ng mga ito basta't matitiyak na hindi magsisinungaling ang mga pulis at hindi mag-iimbento ng mga ebidensya. Sinabi rin ng Pangulo na handa niyang gamitin ang kapangyarihan na pagbibigay ng pardon sa ilang mga pulis na naparusahan dahil lamang sa sumunod sa kanyang kautusan. Ayon pa sa Pangulo, hindi dapat humingi sa kanya na due process sa mga personalidad na kanyang pinangalanan na sinasabing sangkot sa illegal drugs operations, kung saan ginagawa lamang anya niya ang kanyang tungkulin sa bayan. Sa naturang pagtitipon, muli rin niyang inihayag ang kanyang posisyon sa mga nangyayaring demolisyon, kung saan hindi niya ito papayagan sa ilalim ng kanyang administrasyon kung wala namang maayos na paglilipatan ng mga pamilyang maaapektuhan ng mga demolisyon. Floor? Nel Maribohok nagulat mula sa Malacanang. At mula sa Malacanang, magtungo tayo sa Davao. Sinabihan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang negosyanteng si Peter Lim na magpaimbestiga at patunayan na hindi siya ang drug lord na tinatawag na Jaguar. Narito ang report ni Jun Suryao. I will advise you strongly na mo submit kag investigation. Yes, sir. Sa akong panahon. Pinaharap ni Pangulong Rodrigo Duterte sa investigasyon ang Cebu businessman na si Peter Lim na umano'y isa sa top drug lord sa bansa. Sa kanilang pagkikita noong Biyernes sa opisina ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Davao City, inusisa ni Pangulong Duterte si Lim kung siya nga ba ang sinasabing Visayan member ng drug triad. Investigar ka sa Congress? Ito muna. What year? 1997 dito. Yeah, 97, then 2001. I'm not so sure about the years, Mr. President. Wala tayong mag-abot. Ayon sa Pangulo, dapat patunayan ni Lim na hindi siya ang negosyante at drug lord na si Peter Lim alias Jaguar na nakalista sa matrix ng drug triad, dahil kung hindi ay baka malagay sa alanganin ng kanyang buhay. Wala dyan. Kuning ang taga ha. Nagbanta yun, nagpapatay taga. Tinuod lang, ipapatay taga yun. Basta masilip na ako. We want to help you. Yeah. Help us clear you. Tiniyak naman ni Lim na harap siya sa investigasyon upang malinis ang kanyang pangalan dahil apektado ng issue ang kanyang pamilya at negosyo sa Cebu. I could clear up everything because my family is really in deep problem now in Cebu. If saying anyway, I will help in all my ways I can. Samantala,
Naniniwala naman ang PIDEA na malaki ang maitutulong sa kampanya kontra krimen at iligal na droga ang kusang paglantad at personal na pakikipag-usap ni Lim sa Pangulo. Giving up himself is a very good indication in the campaign of our president and the government against the various drug groups. Inihayag din ng PIDEA na may mga malalaking drug group nang sumuko sa pamahalaan sa gitna ng seryosong kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot. Kasama ang Davao News Team, Jun Suriao, UNTV News and Rescue. Nagpositibo naman sa drug test ang 10 tauhan ng Philippine Coast Guard mula sa Maynila. May report si Victor Cosare live. Yes, Victor. 10 tauhan ng Philippine Coast Guard ang nagpositibo sa isinagawang drug test sa may 2,000 personnel sa National Capital Region at Cavite. Ayon kay Coast Guard spokesman Armand Palilo, isinagawa ang test pagpasok nitong buwan ng Hulyo. Subalit dadaan pa sa confirmatory test ang mga Coast Guard personnel na nagpositibo sa drug test. Kapag nagpositibo pa rin sa ikalawang test, ang mga ito ay saka sila sasampahan ng kaso. Mahaharap din ang mga ito sa dismissal proceedings o pagkakatanggal sa serbisyo. Ang hakbang ay bahagi na rin ng kampanya ng PCG sa paglilingis sa kanilang hanay. Sa ngayon may 35 tauhan na ang PCG na kasalukuyang haharap sa reklamo at dumadaan na sa proseso para sila ay matanggal sa Coast Guard dahil sa paggamit ng pinagbabawal na gamot. Ayon kay Balilo, ang mga ito ay nagpositibo sa isinagawang drug test ng Coast Guard sa mga nagdaang taon. Kasalukuyan silang suspindido sa serbisyo habang dinidinig ang kanilang mga kaso. Flor? Victor Cosare, nagulat mula sa Maynila. Sa iba pang mga balita, sa Saudi Arabia, nanawagan sa Duterte administration ang mga overseas Filipino workers na may 1 taon nang stranded doon. Narito ang report ni Babel Razon. Na kami hindi sumahod sa loob ng 19 na buwan, na wala po kami pambili ng ano pa mang pangangailangan namin. Sa pagkain, sila ay nagpapakain sa amin ng ang lagi ay baboy. Tinatawag na baboy dahil baboy pagkakaluto. Kaya pinagtitiisan na lang namin dahil ang sabi nga, tibayan mo ang sikmura mo upang ikaw ay mabuhay. Ito ang naranasan ni Ginoong Alex Niebo sa kumpanyang dati niyang pinagtatrabahuhan. Isa lamang siya sa libo-libong mga OFW na stranded ngayon sa Saudi Arabia. Walang sahod, expired na mga papeles at umaasa na lang sa mga donasyon para lang makakain. January or I think February 2015, nagpunta dito si President Tago, si Ambassador, na nangako na pauuwiin kami within 25 days kasama yung aming mga benepisyo na kung hindi maibibigay ng buo, 20% man lang ang sinabi niya noon. At umabot yan, naghintay kami, no? At nitong nakaraang buwan, pumunta naman dito si Undersecretary Ricardo Indaya na ganun din ang pinangako sa amin. Pipirma kami ng SPA, sila nang bahalang mag-hahain ng kaso sa kumpanya ng MMG para maibigay sa amin yung aming mga benepisyo at yung unpaid salary. Pero hanggang ngayon, wala kaming linaw na nakakamit. Kaya muli silang nananawagan sa pamahalaan na sana ay matulungan na silang makauwi sa Pilipinas. Mahal na Pangulo, ikaw na yung bahala kung sino pang tutulong sa amin na makapunta rito para makauwi kami sa lalong madaling panahon. Isa ring grupo na undocumented OFW sa Riyadh ang umaasa na sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte ay maaaksyonan na ang kanilang mga hinaing at makauwi na upang makapagsimula ng panibagong buhay kasama ang kanilang pamilya. Kami po, ay mga documented, ay nananawagan kay Presidente Duterte na mapauwi, Marigulisa. Sa ngayon ay wala pang natatanggap na pahayag ang UNTV News mula sa Embahada ng Pilipinas sa Riyadh, kaugnay sa ginagawa nila aksyon sa kalagayan ng ating mga kababayang stranded at undocumented dito sa Saudi Arabia. Mabel Razon, UNTV News and Rescue, Dammam, Saudi Arabia. Sa Dubai naman, isang OFW na nagpanggap na empleyado ng UNTV para ma-renew ang passport ang nabisto ng konsulado ng Pilipinas. Narito ang report ni Marlon Briola.
Ang consulate din po ay nagpapaalala sa lahat na kung kayo ay may interest pumunta ng Dubai para magtrabaho, dumaan po tayo sa tamang proseso para meron kayong tamang kontrata. Pagpunta nyo dito, mahirap din po ang meron tayong mga papeles na kulang or may problema or peke. Pagpunta nyo po ng abroad, doon po magsisimula ang inyong mga problema. Ito ang paalala ng Konsulado ng Pilipinas dito sa Dubai dahil maraming mga kaso ng mga Pilipino nakikipagsapalaran kahit peke ang kanilang mga dokumento. Kaugnay ito sa kaso ng isang OFW na nagpapanggap na empleyado ng UNTV para lang makapag-renew ng pasaporte. July 12, 2016, nang mahalata ng isang staff na peke ang extension stamp na nakatatak sa kanyang passport. Nang tanungin kung saan niya ito nakuha, sa umpisa sinabi niya itong galing ito sa isang agency sa Pilipinas na naglakad ng kanyang mga papeles. Subalit, di kalaunan ay nagpanggap na itong empleyado ng UNTV at kailangan ng ma-renew agad ang kanyang passport upang makauwi sa Pilipinas. Upang makatiyak, tumawag mismo si Consul Ryan Pondok sa UNTV team dito sa Dubai at inireport ang pangyayari. Kinumpirma ng UNTV main office sa Pilipinas na hindi konektado ang di umano'y nagpapanggap na empleyado. Agad na pinahold ang dokumento ng naturang OFW habang patuloy na iniimbestigahan ang kanyang kaso. Patuloy po ang ating paalala sa lahat ng mga Pilipino sa Dubai at Northern Emirates na huwag kukuha po ng peking extension stamp sa inyong mga passport na pa-expire na lumapit po kayo sa konsulado para kayo matulungan at lalo madaling panahon, posible po kayo magkaroon ng problema sa inyong mga employer kung ito ay malalaman nila at lalo na sa immigration authorities ng Dubai. Ayon sa konsulado, karaniwan ang kaso dito sa Dubai. Kadalasang dahilan upang makapagtago sila sa kanilang mga pinagkakautangan. Marlon Briola, UNTV News and Rescue, Dubai. Makakaranas na naman ng maalinsangang temperatura sa mga susunod na araw at alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Ray! Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Umiiral pa rin po yung low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kanina pong alas ng umaga, ito po yung namataan ng pag-asa sa layong 725 km sa may northeast po ng Itbayat, Batanes. Sa ngayon po ay walang direktang epekto ito sa ating bansa. At posibleng sa mga susunod na oras, ito po ay lumabas na rin ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa pag-asa ang Metro Manila at nalabing bahagi ng bansa ay makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies. May mga tsansa na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms lalo na po ngayong hapon o kaya po ay mamayang gabi. Bukod po dyan, wala naman po nakita ang pag-asa na panibagong sirkulasyon na makaka-apekto sa ating bansa. Kaya expect po natin sa mga susunod na araw ay fair po ang ating magiging weather, maging maganda po ang lagay ng panahon dahil maging itong habagat o yung southwest monsoon ay wala pong masyadong epekto ngayon dito sa ating bansa dahil ang concentration nito ay nandyan sa may area ng West Philippine Sea. Yan ating gulat panahon. Balik sa inyo studio. Maraming salamat, Ray Pelayo. Nag-uulat mula sa Pag-asa DOST. Ilulusad na ng Vivox ang web-based application na nagsasabi kung gaano kalayo ang isang lugar sa tinatawag na fault. Nagbabalik si Ray Pelayo. Mas madali na ngayong malalaman ng publiko kung gaano kalapit ang isang lugar mula sa isang aktibong fault sa bansa. Ito ay sa pamamagitan ng Vivox Fault Finder, isang web-based application na maaaring ma-access sa pamamagitan ng smartphone at iba pang mobile devices. Ayon kay Direktor Renato Solidum, ang Vivox Fault Finder ay magsisilbing gabay sa pagtatayo ng bahay o anumang gusali, lalo na kung ang pinaplanong proyekto ay tinatahak ng isang aktibong fault. Itap lang ang isang lugar sa mapa at agad nitong ilalabas kung may malapit na fault. Iyan ay pwedeng gamitin sa pang-araw-araw nating paghahanda sa disaster, sa paggamit ng tama na mga lupain or tamang land use, ganun din sa mga inhenyero sa disenyo, sa design ng mga building. Nilinaw naman ang Vivox na sa kanilang tanggapan pa rin makukuha ang opisyal na distansya ng isang lugar sa fault. Kasabay nito ay ilulunsad din ang Vivox Lava o Local Active Volcano Archive kung saan makikita ang mga datos ukol sa mga bulkan sa bansa gaya ng Mayon. Ang gusto po namin ay magamit din ng ibang mga researcher ng ibang mga volcano observatories sa ibang bansa at mga scientista yung datos na available sa ating mga volcano upang mapag-aralan una yung ating volcano at baka meron pa silang makitang pwedeng gamitin
sa mga susunod na mga monitoring ng volcano. Ilalagay ng PHIVOLCS sa kanilang website ang access link sa oras na available na ang dalawang application. Ilulunsad ng ahensya ang PHIVOLCS Fault Finder at PHIVOLCS Lava sa selebrasyon ng National Science and Technology Week na magsisimula sa July 25. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tututukan ng husto ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga kaso na may kaugnayan sa child abuse sa buong bansa. Mula sa Quezon City, may report si Aiko Miguel live. Aiko! Magandang tanghali, Lakay. Batay sa Policy Development and Planning Bureau ng Department of Social Welfare and Development, mahigit 2,000 kaso na ang naitatala sa first quarter ng 2016 kaugnay ng child abuse sa bansa. Mataas ito kumpara sa mahigit 4,000 kaso ng child abuse sa buong bansa ng taong 2015. Ayon kay DSWD Secretary Judy Tagiwalo, mas mahigpit ang gagawin ng kasalukuyang administrasyon sa pagmumonitor ng mga kaso ng child abuse sa buong bansa. Kabilang na dito ang pagsasagawa ng aksyon ng mga DSWD unit sa Pilipinas sa pagkumpirma ng kanilang mga natatanggap na ulat ng pang-aabuso sa mga bata, maging ang child labor exploitation at pagsagip sa mga kabataang biktima. Matatandaang noong nakaraang linggo ay naging viral sa Facebook ang screenshot ng usapan sa Facebook chat sa pagitan ng isang nagngangalang Rachel Dizon at ang kinilalang ama ng batang pisikal na inabuso. Makikita sa palitan ng kanilang usapan kung papaano sinaktan at nagtamo ng pasa sa baba at mukha ang batang babae. Ang ama mismo ng batang nagpost ito sa Facebook upang makuha ang atensyon ng netizens at ng DSWD. Ayon sa kalihim ng DSWD, ang di umano'y pananakit ng kanyang ina sa 3 taong bata ang isa sa mga prioridad ngayong solusyonan ng kagawaran. Nakipag-ugnayan na rin sila sa Municipal Social Welfare Development ng Mexico, Pampanga para sa custody ng bata. Sa ilalim naman si counseling ang nanay ng bata matapos itong itanggi ang pananakit sa kanyang anak. Noong July 12 ay isinagawa ang medico-legal ng bata at magsasagawa rin ng psychological intervention dahil sa trauma na inabot ng bata at sa takot na ipinapakita nito sa tuwing binabanggit ang pangalan ng kanyang ina. Kasalukuyan, Lakay, na sa custody ng lolo at lola ang bata sa Mexico, Pampanga. Nananawagan naman si DSWD Secretary Judy Tagiwalo sa publiko na kaagad humingi ng tulong sa kinauukulan sa anumang napapaulat na pang-aabuso at huwag nang hintayin na kumalat pa ito sa social media bago magawa ng aksyon. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Aiko Miguel. Nag-uulat mula sa Quezon City. Magbabalik ang UNTV Central News. Sa pagpapatuloy ng UNTV Central News, patutupad na simula ngayong araw ang extended operating hours sa Light Railway Transit o LRT Line 1. Mula sa Maynila, may report si Mon Hocson live. Yes, Mon? Yes, Lord, good news para sa mga suki ng LRT Line 1. Simula ngayong araw, extended na ang oras ng operasyon ng LRT. Ito ay bunsod ng kahilingan ng mga pasahero na mas lalo pang pahabain ang operation hours ng LRT Line 1. Batay sa survey, marami sa mga pasahero ang nangangailangan ng naturang serbisyo. Ayon sa survey, mas marami rin ang nag-request na mga college students na ma-extend ang oras ng operasyon. Nagsagawa muna ng test na dry run ng LRMC at marami naman ng mga pasahero ang sumakay. Ang service hours ay ma-extend ng 1 oras. Ang last trip para sa northbound, aalis ng Baclaran Station 9:40 p.m., 9:50 p.m. at 10 p.m. Habang ang last trip sa southbound ay magsisimula ng 10:10 p.m. at 10:15 p.m. sa Roosevelt Station. Ang LRT Line 1 ay may daily ridership na 400,000 na pasahero mula Baclaran, Pasay hanggang sa Roosevelt sa Quezon City. Hinikayat rin ng LRMC ang mga pasahero na kumari agad iparating sa kanila ang mga reklamo o kahilingan upang mas lalong mapabuti ang operasyon ng LRT. Samantala, uumpisahan na ng LRMC ang rail rehabilitation sa LRT line sa susunod na buwan. Ito ay upang mas mapaganda at mapabilis ang operasyon ng buong LRT Line 1. Yan ang latest, balik sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Mon Hocson. Nagulat mula sa Maynila. Hindi natuloy ngayong araw ang pagbasa ng sakdal kina dating Congressman Rufy Biazon at Rodolfo Valencia sa kanilang PDAF case. Mula sa Sandigan Bayan, may report si Rosalie Cos live. Yes, Rosalie.
Pinantanghali floor, ngayong araw ang nakatakdang arraignment o pagbasa ng sakdal dating Customs Commissioner at Muntinlupa Representative Rufi Biason at former Oriental Mindoro Representative Rodolfo Valencia sa 7th Division ng Sandigan Bayan. Subalit hindi ito natuloy dahil kailangang resolbahin muna ang motion for reconsideration na inihain ng dalawa sa mga kasong isinampa laban sa kanila kaugnay ng pork barrel scam. Naharap sa kasong malversation, graft at bribery si Biason dahil umano sa paggamit ng nasa 2.7 million pesos na pondo ng pork barrel nito ng siya pa isang mambabatas noong 2007 sa mga peking proyekto ng bogus NGO ni Janet Lim Napoles. Si Valencia naman ay nahaharap sa tig-3 counts ng malversation at graft dahil sa umano'y paggamit ng 6.51 million pesos nitong Priority Development Assistance Fund noong 2008 to 2009 upang magpatupad ng mga fictitious na proyekto sa ilalim din ng peking NGO ni Napoles. Hinihintay naman ang order ng korte kung kailan i-reset ang naudlot na arraignment ng dalawang akusado. Samantala, naghain naman ng not guilty plea si Napoles sa Sandigan Bayan sa mga katulad na kasong isinampa laban sa kanya bilang itinuturong utak ng PDAC scam. Kabilang naman sa mga binasahan ng sakdal at naghain din ng not guilty plea ang iba pang sangkot sa PDAC scam ng mga opisyal ng implementing agency na Technology Resource Center o TRC. Floor? Rosa Ricos nagulat mula sa Sandigan Bayan. Natagpuan ang bangkay ng isang lalaki na hinihinalang biktima ng summary execution sa panulukan ng Lawan Street at Vito Cruz sa Makati City kanina madaling araw. Narito ang report ni Benedict Galasan. Nakatali ang dalawang kamay at paa, nakabalot ang ulo at duguan ang katawan ng matagpuan ng isang lalaki sa Lawaan Street Corner Vito Cruz Extension pasado alas 3 kaninang madaling araw. Ayon sa miyembro ng Bantay Bayan na nakakita sa bangkay, nagpapatrolya sila sa lugar nang mapansin ang bangkay na sa una ay inakala nilang lasing na natutulog sa kalsada. Pag nakita nila, ganyan ang itsura, agad-agad kami tumawag ng kapulisyan para kami ma-respond yan. Agad-agad naman dumating ang kapulisyan at sila lang at agad ding tumawag ng SOCO para i-monitor yung tao kung anong sitwasyon. Maliban sa suot na damit, wala nang nakuhang pagkakakilanlan sa biktima. Posibleng itinapon lang umano sa lugar ang biktima dahil wala umanong report na may nawawalang tao sa kanilang lugar. Isang papel din na may nakasulat na, "Pusher at magnanakaw ako, huwag tularan." Ang nakita malapit sa katawan ng lalaki, kaya babala nila sa mga ayaw pang tumigil sa paggamit at pagtutulak ng droga. Kailangan tigilan na nila, baka matulad sila dito. Iniimbestigahan na ng Makati Police ang pagkasawi ng lalaki na hinihinalang biktima ng summary execution. Benedict Galasan, UNCV News and Rescue, Makati. Nagbalik loob sa pamahalaan ang 44 na miyembro ng New People's Army o NPA sa Pampanga. Mula sa Pampanga, may report si Joshua Antonio live. Joshua. Yes, lakay voluntaryong sumuko sa pamahalaan ng 44 na dating miyembro ng breakaway group ng New People's Army sa provincial capital ng Pampanga. Kasama ring isinuko ang mga armas ng mga dating rebelde na nagmula sa bayan ng Santa Ana mula sa mga barangay na Santo Rosario, San Roque, San Nicolas, San Agustin at Santa Maria. Ayon kay Santa Ana Mayor Norberto Gamboa na dati rin miyembro ng NPA, hinikayat niya ang rebel returnees na magbalik loob sa pamahalaan kapalit ng ayuda at livelihood program upang maayos silang makapamuhay kasama ang kanilang mga pamilya. Ang rebel returnees ay iti-turn over sa Philippine Army ng local government unit. Nakiusap rin ng lokal na pamahalaan sa rebel returnees na makipagtulungan sa proseso ng kapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at Communist Party of the Philippines at kumbinsihing sumuko ang ilang pamiyembro ng NPA. At yan muna ang balita mula dito sa Pampanga, Lakay. Maraming salamat, Joshua Antonio, nag-uulat mula sa Pampanga. Sa France, umakit na sa 84 ang bilang ng mga nasawi sa truck attack sa pagdiriwang ng Bastille Day noong Biyernes. Narito ang report ni Piching Vizcara.
Patuloy na inaalam ng mga otoridad kung mayroong iba pang kasama ang truck driver na umatake sa Nice, France noong Biyernes. Napatay sa gun battle ang driver ng truck na may dalang mga armas at pampasabog. Inako ng Islamic State Group ang responsibilidad sa pag-atake. Ngunit ayon sa French officials, wala pa silang matibay na ebidensya kung may kaugnayan ng driver sa Islamic State Group dahil wala ito sa watch list sa mga hinihinalang Islamist militants. Mahigit 84 ang nasawi habang mahigit 20 pa ang nasa kritikal na kondisyon. Matapos na sadyang sagasaan ng isang truck ang mga spectator sa selebrasyon ng Bastille Day sa Nice. Isang overseas Filipino worker naman na nakasaksi sa mismong nangyari sa pag-atake ang nagsalaysay sa kanyang nakita. Isa kong kasama, sabi, ano yun, may putok ng barel. Sabi niya ganon. Tapos, pagkita namin, nakita ng isa kong kasama, hinila ako, sabi sa akin, may truck na, yun nga, yung truck na gumigewang-gewang. Akala namin nawalan ng brake. Buti na lang, yung side namin is doon sa side ng passenger, hindi doon sa side ng driver. Pakatamaan kami nung bala ng baril kasi habang nagda-drive siya ng paligid, pinuputukan niya ng baril ng mga tao. Hindi pa niya, kasi kaya pa na nakakarinig kami ng putok ng mga baril. Pinabaril niya na yung mga tao, sinasagasaan pa niya. Nagstay kami sa hotel ng hanggang 2 a.m. kasi ayaw kami palabas niya dahil ang daming tao. Ayon naman sa Embahada ng Pilipinas sa France, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa French government kung may Pilipinong nadamay sa malagim na truck attack. Payo ni Consul General Eileen Menjola raw, umiwas muna sa matataong lugar. Para sa mga kababayan natin sa Nice, sa Southern France, ang suggestion sana namin manatili muna sa mga kanilang mga pamamahay, huwag muna maglalabas at pumunta sa mga crowded places. Sabi rin ng gobyerno ng France, lalo na sa Nice, hindi pa stable yung sitwasyon. Kaya kung maaari, manatili lang sa loob ng mga pamamahay nila. Ngayon sa ibang parte naman ng France, manatili lang tayong vigilant, mapagmasid sa seguridad natin. Piching Vizcara, UNTV News and Rescue, Paris, France. Ipinag-utos na ng mga otoridad ang pagdetine sa may 3,000 pinaghinalaang coup plotters na kinabibilangan ng matataas na commanders at foot soldiers sa nabigong kudeta sa Turkey. Ilang West din ang ipinakulong ni Turkish President Tayyip Erdogan. Sinabi ng Turkish Foreign Ministry na bukod sa mga nasawi, ay nasa 1,400 din ang nasugatan sa coup attempt. Patuloy pa rin ang pagbubunyi ng mga suporta ni President Erdogan dahil sa kanilang tagumpay laban sa mga coup plotters. Tinalo ng defending champion Great Britain ang host country na Serbia sa quarterfinals ng Davis Cup na ginanap sa Belgrade, Serbia. Susi sa pag-usad ng Great Britain sa semifinals ng Davis Cup ang pagwawagi ni Kyle Edmund kontra kay Dusan Lajovic 6-3, 6-4, 7-6. Ang panalo ni Edmund ang nagbigay ng lamang na 3-1 sa Team Serbia. Samantala na isaayos ng Argentina ang semifinal match sa Great Britain matapos na dispatchahin ang Italy. Pasok na rin ang France sa semis na tinalo naman ang Czech Republic. Samantala, ginanap ng Brazil ang ikatlong security operation simulation para sa opening ceremony ng Rio 2016 Olympics sa August 5 sa Maracana Stadium. Lumahok sa simulation ang federal, state at local security officials. Nagsilbi rin itong dry run ng transportation at security logistics 19 na araw bago ang pagsisimula ng Olimpiada. Mahigit sa 250 bus na sasakyan ng mga atleta ang bumaybay sa mga ruta kasama ang mga police escorts patungo sa stadium. Umaabot sa 2,000 katao ang lumahok sa simulation. Nanalo ang awiting Pag-ibig Ko, O Diyos bilang ika-4 na producer's pick sa Song of the Week sa Song of Praise o ASOP Music Festival Year 5. Narito report ni Mirasol Abugadil. Sa dami ng magagandang entry na hindi pinalad manalo sa monthly finals ng A Song of Praise o ASOP Music Festival ng mga nakaraang buwan, muling nagsagawa ng isa pang Producer's Pick episode ngayong linggo.
Tatlong entry muli ang nagtagisan para sa ika-4 na Producer's Pick Song of the Week na nagpahirap sa pagpili ng mga huradong sina Jet Pangan, Pat Castillo at Docmon del Rosario. Ang mga awit na ito ay ang awit ni na Carmencita Francisco na Sa Piling Mo'y Payapa na inawit ni Venus Pelobelio. I Worship You ni Jeluin Duran na inawit ni Mick Cliave. At Pag-ibig Ka o Diyos ni LJ Manzano na inawit naman ng all-male trio na JBK. Pag-ibig ko o Diyos! Nakita ng mga hurado sa awit ni LJ Manzano na Pag-ibig Ka o Diyos ang kalidad ng awit na kanilang hinahanap, kaya't ito ang itinanghal na ikatlong weekly winner sa buwan ng Hulyo sa ASOP. Tsaka mas komportable na kami sa ASOP stage, kaya nag-enjoy din kami. Mirasol Abogadil, UNTV News. At yan po ang ating sports at entertainment news ngayong tanghali. Ako po si Wyla Soriano, balik sa inyo floor at lakay. Salamat, Wyla. Okay lang ay, bago ang format natin. Okay. Pero yung ano ha. Sana yung maibigan ninyo. Yes, at saka nakakaano yung sa Saudi Arabia, yung mga kababayan natin doon. At for your information, siguro ang tagal na noon yung mga sa Tent City pa. Oo, si Pinoy pa ang presidente natin. At sana naman marisolba na kaagad yan ng bagong administrasyon. Sana. At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan. UNTV C News. May balita sa mga panig ng daigdig. Magandang tanghali.